ayaw ng kaaway na marinig mo to. Gagawa at gagawa siya ng paraan at dahilan para hindi ka maghanda. Napapansin nyo, napakaraming tao pa rin ngayon ang nadideceive pa rin ng kaaway. Na nagre-relax pa rin ngayon sa mga panahon ngayon kahit nakikita na nila yung mga signs. Ini-ignore lang nila at hinahayaan lang at sinasabing normal lang yan. Nangyayari naman yan lagi. Nangyayari naman yan dati. Mga natural calamities lang yan. O di naman kaya ang sinasabi ng iba. Apakatagal nyo nang sinasabi niya na babalik, hindi naman bumabalik, wala naman nangyayari. O kaya naman yung iba sinasabi, sobrang tagal pa niyan, wala na tayong lahat bago pa mangyari yan. Yung mga taong ganun ay padala ni Satan para kayo ay maging kampante sa mga panahon ngayon. 'Di ba? Magpakasasa pa sa paggawa ng kasalanan. Dahil iniisip nyo na napakarami nyo pang oras para gumawa ng mga makamundong bagay, na meron pa kayong panahon para humingi ng tawad sa huli. Pero nagkakamali kayo. You are deceived by Satan by thinking that you have plenty of time left. Nasasaad nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to 6. Ang sabi dito, "But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of day. We are not of the night or of the darkness. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober." Sa Tagalog, bibigyan ko rin kayo ng Tagalog translation para mas lalo nating maintindihan. "Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba." Diba? Sinabi na nga ng ating Panginoon na huwag tayong tumulad dun sa iba na natutulog. Hindi literal na tulog, pero tulog yung kanilang isip at puso. Tulog yung spiritual nila. Kasi, ang mas lalo nilang pinapalakas ay yung flesh nila o yung laman. Diba? Kasi kapag lalo mong pinifeed yung flesh mo ng mga sin, ng mga temptation, na-overpower niya yung spiritual mo. Na-overpower niya. Kaya ang mas malakas sa'yo ngayon yung flesh, yung desire na magkasala. Huwag nating hayaan na mas lumakas yung flesh natin. Ang palakasin natin ay yung spiritual natin. Diba sabi na nga ni Lord dun sa binasa natin, diba? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to 6. Diba? Ang sabi dito, hindi tayo namumuhay sa kadiliman. Kung sino yung namumuhay sa kadiliman, yun yung nadideceive pa ni Satan na sa pag-aakalang marami pang oras para magbago. Pero ang sa totoo, meron ka na lamang kakaunting panahon. O kaya meron ka na lang ngayon. Kasi hindi mo nga alam, di ba? Kung mauuna kang mawala. Or ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Niisip mo nga na matagal pa ang pagbabalik niya. Paano ka? Yung buhay mo. Hindi mo hawak ang buhay mo. Nakalagay dito, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Sino yung darating na parang magnanakaw? Ang Panginoong Hesukristo. Magugulat ka sa kanyang muling pagbabalik kung namumuhay ka pa rin sa kadiliman, kung namumuhay ka pa rin sa kasalanan, kung nagpapadeceive ka pa rin kay Satan. Pero, kung ikaw ay nasa panig ng ating Panginoon, ikaw ay nasa liwanag. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Tayong mga believers, tayong mga Christians, tayong mga followers ng ating Panginoong Hesukristo, nabumuhay tayo sa liwanag. Kaya alam na alam natin yung season. Hindi man natin alam yung exact time or day ng kanyang muling pagbabalik. Pero alam natin yung season. Parang sa isang nanay na nagdadalang tao. 'Di ba? Alam niya na manganganak na siya kapag magle-labor na siya, 'di ba? Yun yung tinatawag na labor pains. Pagka sobra-sobra na, padagdag na yung yung sakit, ibig sabihin palabas na yung baby. Ganoon rin ang sinasabi ng ating Panginoon na huwag tayong mabuhay sa kadiliman, na parang hindi natin alam yung season ng kanyang pagbabalik. Napakarami na ng uncertainties at chaos dito sa mundo na hindi mo aakalain na mangyayari. Diba? Pero, kung namumuhay ka sa liwanag, alam mo yun. Alam mo na nasa signs yun na nakalagay sa Bible. Ang sabi pa dito, manatili tayong gising, laging handa, at malinaw ang isip, hindi katulad ng iba.
Kung maniniwala ka dun sa mga nagsasabi sa'yo na, okay lang yan, matagal pa yan, may time ka pa magbago, hindi pa mangyayari yan, tagal-tagal na nila sinasabi yan, wala namang nangyayari. Hindi pa rin naman nabalik ang Panginoong Jesucristo. Huwag kang maniniwala. Kasi, yung mindset na ganun, pagka naniwala ka sa ganun, nagpa-deceive ka na kay Satan, magre-relax ka na tuloy. 'Di ba? Aakalain mo, sobrang dami mo pang oras para gumawa ng mga kasalanan at makamundong bagay. Tapos, iisipin mo, sa huli naman makakapagsisi din naman ako, papatawarin naman ako ng Panginoon. Sobra ka nang nalason ng kaaway kung ganun ang mindset mo. Kaya huwag tayong mamuhay sa kadiliman at magpaloko sa kaaway. Ngayon pa lang, this is an urgent call to action, to repent, to surrender, and to accept Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. It's now or never. Huwag ka nang magpabukas-bukas pa. Dahil tulad nga nung sinabi natin sa previous video natin, yung kwento ko, yung about sa story about the man and the fence. Panoorin yun doon sa previous video natin. Na nakapin dyan, yung title niya, Repent or Perish. Panoorin yun, nandoon breakdown natin kung paano mag-repent, kung ano yung nagsisignify ng genuine repentance. Ikaw, na nanonood nitong video na to, kung ayaw mo mapasama doon sa mga namumuhay pa rin ngayon sa kadiliman, at pinipili pa rin na magbabad sa kasalanan, at pinipili pa rin ng kaaway kaysa sa ating Panginoon, mag-isip-isip ka kapatid, kung willing ka nang tanggapin yung regalo sa iyo ng Panginoon, na salvation, na libre na nga niyang ipinagkakaloob, tatanggapin mo na lang. Natapos na. Finish na yung work niya sa cross. Nung namatay siya doon, nabayaran ng ating kasalanan. Diba? Binuhay siya ng ating Panginoong Diyos. Nagsisignify yun na nasave na tayo. Diba? We are saved by grace. At hindi yung sa mga gagawin natin ng mga works. We are saved by grace and by faith. Kapag naniwala tayo at tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso, sa ating buhay. Kasi ang isang regalo, hindi yan mapapasayo hanggat hindi mo tinatanggap. Kaya kapatid, nasa sayo na lang kung tatanggapin mo ang ipinagkakaloob na regalo sa iyo ng ating Panginoon. Dahil hindi ka magsisisi, malalaman mo sa huli na tama ang desisyon mo, na hindi ka nagpa-deceive sa kaaway, hindi ka naniwala dun sa mga taong nasa kadiliman pa rin hanggang ngayon. At hindi ka katulad nung iba na ini-ignore yung mga signs ngayon, yung mga nangyayari ngayon sa paligid, dito sa mundo. Kasi hindi naman tayo sinabihan ng ating Panginoon na magsawalang bahala o kaya iasa na lang na dahil hindi natin alam ang kanyang muling pagbabalik ang eksaktong oras o araw. Wala na lang tayong pakialam. 'Di ba? Ang sabi niya, mag-watch tayo for signs. Para malaman na ito na yung season ng kanyang muling pagbabalik. Para ano? Syempre para mag-ready tayo. Meron nga rin tayong ginawang video regarding dun sa kung paano mag-ready sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Panoorin nyo na lang yan. Ito siya. Ayan yung title niya. Kaya kapatid, ngayon inaanyayahan kita sa isang munting panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa iyong puso, sa iyong buhay. Maaari mo na lang sundan yung aking mga ituturan. Panginoon, ako po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo at inaamin na ako'y makasalanan, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, at tanging kayo lamang ang makapagliligtas sa akin. Manahan ka sa aking puso, at samahan mo ko sa aking buhay, at ikaw na ang aking maging Panginoong Diyos at tagapagligtas. Para kayo na po ang masunod at maghari sa aking buhay, Panginoong Hesus. Gisingin niyo po ang aking diwa, ang aking isip at ang aking puso para maging laging handa sa inyong muling pagbabalik. Mahal na mahal ko po kayo, aming Panginoon. Sa ngalan niyo po, aming Panginoong Hesus. Amen. At yun nga mga kapatid, naway sana ay buong puso niyong tinanggap ang ating Panginoong Hesus sa inyong puso, sa inyong buhay. Dahil ayan, ang tunay na makapagliligtas sa inyo. At hindi ang kahit ano paman or hindi ang kahit sino paman. Tanging ang Panginoong Jesucristo lang. At yun lamang, God bless us all.